Ang lalaking hindi kayang tumanggap ng katotohanan ay mananatiling mangmang sa realidad ng buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na nagpapahina sa isang lalaki. Mga bagay na bumabaliktad sa masculinity ng mga kalalakihang madaling utuin. Kaya't bilang sandata na rin, matuto ka sana at tumalino pa sa video na ito. Dahil magsisilbing lampara mo ang mga aral sa video na ito upang hindi ka maligaw sa buhay at masilaw sa mga maling katuruan. Kung ikaw yung lalaki na takot sa discomfort ng buhay, ano nang gagawin mo kapag wala ka ng matakbuhan? Sooner or later, maaabutan ka rin ng mga bagay na tinatakasan at ayaw mong harapin. At imbis na paghandaan mo ito, nagpapamanhid ka lang sa kung saan-saan. Ang habol mo ay pagpapasarap lang. Gusto mo lagi ay maingay. Ayaw mo ng tahimik. Dahil kapag tumahimik na ang paligid, hindi mo na makontrol ang mga bagay na pumapasok sa isip mo. Lahat ng sakit bumabalik kapag tahimik na ang mundo. Kaya imbis na tanungin mo ang sarili mo kung anong aral ang gustong ituro sa iyo ng sakit na ito, iniiwasan mo lang ito. Kaya nasasayang din ang oportunidad mo na mag-grow. Isa ka ba dun sa mga lalaking lahat na lang ng kamalasan sa buhay niya ay isinisisi sa iba? Sisisihin mo ang magulang mo dahil sa ganyang pamilya ka ipinanganak. Sisisihin mo ang gobyerno kung bakit ka naghihirap. Sisisihin mo ang buhay. Sisisihin mo ang Diyos. Lahat na lang sinisisi mo sa tuwing may hindi magandang bagay na mangyayari sa iyo. Ganyan ka ba? Kung ganyan ka, walang mangyayaring maganda sa iyo. Magiging mas miserable pa ang buhay mo kaysa sa taong naka-wheelchair. Dahil itong taong naka-wheelchair, tanggap niya na ang kalagayan niya. Ikaw, hahanap ka ng taong masisisi para sa kalagayan mo sa buhay. Gayong ang dapat talagang sisihin dito ay ang sarili mo. Itanim mo ito sa utak mo. Gustuhin mo man o hindi, lahat ng kamalasan at hindi magagandang bagay na nangyayari at mangyayari pa lang sa buhay mo ay kasalanan mo lahat. Tigilan mo ang pagtuturo at maging responsable ka sa sarili mong buhay. Lalaki ka, dapat alam mo na yan. Kung ikaw yung lalaking mas concerned pa sa imahe niya kaysa sa karakter niya, isa kang kahihiyan. Hindi nakakalalaking tingnan yan. Dinaig mo pa ang babae. Susukatin mo ang pagkalalaki mo base sa likes, attentions at approval ng ibang tao. Anong klaseng masculinity mayroon ka? Mas masculine pa sa'yo yung langgam na pula. Tandaan mo ito, ang lalaking uhaw sa validations ay hindi nakakalalaking tingnan. Ang sagwa-sagwa nito at nakakahiya sa totoo lang. Depende na lang kung aminado kang isa kang binabay pala. Katanggap-tanggap pa yan. Ngunit kung ikaw yung lalaking namumuhay at gumagalaw base sa palakpakan ng mga tao, isa kang puppet na sunod-sunuran sa sasabihin at iisipin ng mga tao wala namang pakialam sa iyo at hindi ka naman iiyakan kapag namatay ka. Tandaan mo sana yan bago ka ma-addict sa ganyang pamumuhay.
Kung ikaw yung lalaking naghahangad ng buhay na masarap, tapos nakafocus ka sa magagandang babae, magagarang kotse, limpak-limpak na pera, mamahaling alahas, at paano makakapag-flex sa social media, ako na ang magsasabi sa'yo, mali ang visions mo. You are not aiming for purpose. You are aiming for pleasures. Hindi yan ambitions. Addiction yan. Mali ang visions mo dahil emptiness lang ang dadalhin yan sa buhay mo. Ngunit syempre, hindi ka pa rin naman makikinig kasi nga ganyan ang main example ng success na ipinapakita ng social media sa mga tao. Tama hindi ba? Yan ang depiction ng success sa social media. Iba't ibang babae, magagarang kotse, limpak-limpak na pera at makikinang na alahas. Yan ang ilusyon ng success na ginagawang narrative sa utak ng mga kabataan ngayon. At sa ngayon, wala ka pang nakikitang mali sa bagay na ito. Ngunit sasabihin ko na sa iyo na marirealize mo lang ang sinasabi ko kapag narating mo na ang estadong iyon. May matinding realization ang tatama dyan sa utak mo pagdating mo dyan. Kaya bago ka patamaan ito, itama mo na ang sarili mo at ang mga priorities mo sa buhay. Kapag tumuntong ka na sa edad kung saan nagiging mas seryoso na ang lahat, tapos ikaw paisi-isi pa rin, delikado yung ginagawa mo. Wala kang solidong routine na naka-align sa goals mo. Palagi kang late matulog. Wala ka namang na-accomplish na mahalaga. Wala kang goals at plans. Dahil happy-go-lucky ka lang palagi, hindi mo rin kayang maging consistent sa isang bagay. Delikado yan. Dahil ang buhay mo ay nagiging base na lang sa reaksyon, hindi na base sa direksyon. Naunawaan mo ba yan? Kung anong mangyari ngayon, ngayon ka lang din kikilos. Kinabukasan, ganoon lang ulit. Isa pa ito sa magpapahina sa iyo kung lalaki ka tapos namumuhay at kumikilos ka base sa emosyon mo. Delikado yan. Kikilos ka base sa mood mo tapos may gana ka pang mangarap ng mataas. Ang tagumpay ay hindi nakabase sa pakiramdam kundi nakabase sa disiplina. Umaayaw ka agad kapag wala ng motivation. Anong matatapos mo niyan? Marami kang ang masisimulan, ngunit wala kang matatapos. Tapos wala ka pang kontrol sa emosyon. Kalalaki mong tao, hinahayaan mong diktahan ka ng emosyon mo sa mga desisyong gagawin mo. Grow up and be a man. Maturity is choosing what is right even when you don't feel like it. Ito ang problema sa mga lalaki sa panahon ngayon. Mga takot mapag-isa at mapag-iwanan kaya't makikikalong sa kung sino-sinong grupo regardless kung ang grupong iyon ay mabuti ba o masama. Walang pakialam yan kung bad influence ba o hindi. Basta maramdaman lang nilang belong sila. Nagiging copycat ng kung sino-sino dahil walang matinong mentor. Parang naliligaw na aso, pupulutanin ka lang ng mga gago dyan. Kaya't paalala ko lang sa'yo, malupit ang mundong ginagalawan mo. Nilalamon nito ang patanga-tanga. Kaya kapag kulang ka sa talino, mabilis kang magiging biktima. Lolokohin ka, pagsasamantalahan at bibiguin ng iyong mga pinagkakatiwalaan. You need to be wise because a fool becomes a prey. At sa mga lakan ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman,
Marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.